Pati yung ating national security, mababang electric bill, mas maluwag na budget atin ni PBBM sa bagong Pilipinas. Yung 20 pesos na bigas, sabi dito, sure na di na masosold out kahit sa Metro Manila, lahat makakabili pa rin. Hindi naubos po. Sabi 3 months tapos na yung problema sa droga. Until today, hindi pa tapos. Nakikipaglaban pa rin yung ating Pangulo. Pero bloodless, war on drugs. O di ba, mga kababayan, condominium, yan ang kwarto nila. Kompletong facilities. Kung nakapasok na kayong condominium, di ba? Ganon. Yung CR, maganda. Share ninyo ito, mga kababayan, na mga magagandang balita. Kasi lahat lang controversy, walang kapakinabangan. Ano pagawa? Sara-led DepEd build just Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. So, ngayong umaga, pag-usapan natin yung mga accomplishment ng ating Pangulong Bongbong Marcos na patuloy niyang tinututukan. Sabi nga natin sa ating title, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tinututukan niya yung mga basic needs ng ating mga mamamayang Pilipino. Pagkain, housing, yung electricity, pati yung ating national security, mababang electric bill, mas maluwag na budget atin ni PBBM sa bagong Pilipinas. Yung 20 pesos na bigas, sabi dito, sure na di na masosold out kahit sa Metro Manila, lahat makakabili pa rin. Hindi naubos po yung 20 pesos na bigas. Mga kababayan, nasabi ni Sara, pagkain baboy. Hindi pa maubos-ubos yung pagkain baboy. Sarap na sarap yung ating mga kababayan sa pagbili ng pagkain baboy. Yung napagawa na mga kababayan, para mai-report ko sa inyo, ang napagawa ng bahay ng ating Pangulo, 423,000 na pabahay na ibigay na ni PBBM. No more homeless na sa bagong Pilipinas. Sabi dito. Pati sa bayad sa electricity, pinababa na rin po. Yan ang tinututukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isisara niya, Mr. Maravillas. Ano yung tutok? Paninira. Siguradong sisiraan na naman po. Kaya mataas yung ratings ni Sara kasi tutok na tutok siya. Mga kababayan sa paninira. Nandun yung kanya performance. Excellent performance. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi man yun sa trabaho talaga. Diyan niya, Mr. Maravillas. Di ba yung promise ng ating Pangulo, 1 million per year? Admittedly, inamin ng ating Pangulo kahapon, hindi na-achieve yung 1 million per year. Ang naipagawa, so ang backlog po, million pa rin. Pero at least nasimulan yung pagpagawa ng bahay at nakapagawa ng mga kababayan ng 423,000. Mababa niya, Mr. Maravillas. Ganon talaga po pag nagtatarget. Most of the time, hindi naabot. Si Sara nga po, ano nangyari? 3% lang yung napagawa niyang classroom. Kaya yung mga propaganda nila, basagin na natin. Kung pipintasan ni Sara, mga kababayan, yung mga achievement, accomplishment sa trabaho ng ating Pangulo, manalamin muna siya. Kasi nung kanyang panahon, mga kababayan, dito, as DepEd Secretary, Sara led DepEd built just 3% of classroom target. Yung tatay niya, sabi 3 months tapos na yung problema sa droga. Until today, hindi pa tapos, nakikipaglaban pa rin yung ating Pangulo. Pero bloodless, war on drugs. Sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. on Monday vowed to improve the government socialized housing. So, kailangan i-improve kasi hindi nga naabot yung target. Saying more than 400,000 housing units have already been built and financed as part of the administration's efforts to provide safe and decent homes for the Filipino families. Napakaganda po yung mga bahay. As in, yayamanin po. Tingnan naman po ninyo itong, dati nasa squatter sila, wala silang bahay. Ngayon, dito na sila matutulog. O di ba, mga kababayan, condominium, yan ang kwarto nila. Kompletong facilities. Kung nakapasok na kayong condominium, di ba? Ganon. Yung CR, maganda. Share ninyo ito, mga kababayan, na mga magagandang balita. Kasi lahat lang controversy, walang kapakinabangan. Para makapag-apply kayo, matindi yung pagmamahal sa ating bayan, sa ating mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
So, share po ninyo itong ating live streaming para ma-inform yung ating mga kababayan sa mga magagandang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siguradong sisiraan na naman ito. Ano niya nangyari sa pabahay ni Bangag? O di ba? Hindi man na niya nangyari. Kasi niya, di ba 1 million yung promise niya? Every year 1 million. Bakit niya na ipagawa niya? 423,000. Hindi nga po naabot yung target kasi nagpagawa pa. Ang daming mga pinapagawa. Halimbawa, yung planta, pinagawa yon para maging mabilis. So, it will take time talaga po. Pero at least, nag-target po yung ating Pangulo. Ginawa niya, sinimulan. And this time, 423,000 yung natapos at ini-award all throughout the country. Ngayon, sasabihin ng mga DDS na hindi naabot. Bakit? Si Sara Duterte, ano na ipagawa? Nung DepEd Secretary siya, basahin ko po sa inyo. 3% na classroom lang yung napagawa. Binigyan ng napakalaking pundo yung DepEd. Ano napagawa? Sara-led DepEd built just 3% classroom target. The Department of Education under Vice President Sara Duterte finished building just 192 classroom yung naipagawa. Mga loko kayo. Out of its target na 6,379, 3%. Kasi alam po ninyo ginagawa ni Sara, DepEd Secretary siya. Hindi man nagtatrabaho, wala sa focus. Hindi man nagtatrabaho as DepEd Secretary. Ginagawa niya yung trabaho ng DNR, nagtitree planting, naglilinis kung saan-saan. Hindi man yan trabaho ng DepEd. Ang dapat na trabaho ng DepEd, magpagawa ng classroom. Yun ang assignment niya. Pakainin yung mga mag-aaral na mga mahihirap, yung feeding program. Diniliver po, mga bulok. Yun pa lang, feeding pa lang, you fail. Yung mga diniliver pong pagkain, bulok, inaamag, yun ang lumabas sa investigation ko. Naalala ninyo doon sa Congress investigation? Yun ang lumabas. Ang mabilis si Sara, gumastos ng confidential funds, 11 days, 125 million. Ubos. December yun na nangyari. Kasama doon yung mga holidays. Yun si Sara Duterte, sasabihin ninyo, naninira. Yun ang aktual na lumabas sa balita, hindi ito paninira. Sila yung naninira. Kaya sabi ko dito sa title natin, ang ating Pangulo, ang tutok niya, basic needs ng ating mga kababayan. Pabahay, pagkain, 20 pesos na bigas per kilo. Pagkatapos electricity, inunahan pa di ba nag-promise ng electricity si Marcoleta? Wala na. Ginawa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bawasan yung mamaya ibigay ko sa inyo. Yung electricity babayarin ng mga mahihirap. Kaya wala kayong karapatan na magpuna ng magpuna, manlait sa ginagawa ng ating Pangulo kasi ang ating Pangulo hindi man niya naabot yung target pero ginagawa niya at marami yung kanyang pinagawa kaysa kay Sara nung DepEd Secretary siya. 3%. The Department of Education completion of just 3% of its target new classrooms in 2023. Duterte's first in only full-year term as DepEd chief was due to realignments because of modifications in the project's design. Mga kababayan, yun lang ang naipagawa. State auditors also flagged DepEd's for repairing only 208 out of its target of 7,000, pati yung repair po. Repair na lang, hindi niya napagawa. 208 yung naparepair out of 7,550 classroom. At least 2,135 were still being repaired. Well, very significant target of 5,207 had yet to be procured according to COA report na to. So anong pinagmamalaki nila? Anong karapatan maminta ni Sara Duterte sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Makapaminta sila, grabe. Yan mga DDS. What about si Digong? Yung war on drugs niya, sabi niya in 3 months tapusan niya ito. Until today, nakikipaglaban pa yung ating Pangulo. Sa bagay, may housing palang pinagawa si Digong. Mga kababayan, ano yon? Housing ng mga kaluluwa. 430,000 victims ng
ng EJK, condominium din po. Pero sa Campo Santo, sa sementeryo, patong-patong na nitso. Tapos yung iba nasa jar. Ngayon, in-exhume ni Father Flavi para gawing ebidensya. Yun ngayon ang mga balita. So ganon. Kaya unahan ko na yung possible na panlalait nila kasi sasabihin niya, hindi yan na i-deliver niya yung promise niya. That's the usual na nangyayari talaga po in reality. Ibig sabihin, ang nag-target yung ating Pangulo, mumintis siya, pero at least marami din yung kanyang naipagawa. Ganon talaga, mga kababayan. Kasi hindi nangangahulugan na yung target, malalampasan mo o ma-achieve mo talaga yung target. Importante, naglagay ka ng target para may pressure ka sa paggawa. And this time nakapagawa yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng 423,000 na pabahay. Inamin niya, millions pa niya yung backlog. But we will continue on working on this sa pagpapagawa. Yan ang importante doon. Wala kayong karapatan. The nationwide classroom shortage currently hovers around 159,000. Imagine. Based on that latest estimate na paggawa 192. Yan, tingnan ko nga i-check ko 192 with procurement lapses and difficulty scouting school sites often cited as roadblocks. Hindi niya yan nasolusyonan, mga kababayan. Wala sa focus. Lalaitin niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa pag-miss sa target. Ang tanong, bilang Vice Presidente, ano yung na-achieve niya? Ano na itulong niya sa gobyerno habang sumusweldo bilang Vice Presidente? Yun ang tanong sa kanya. Ngayon, si Sara, palabas na naman siya ng minsan. Doon siya mabilis kasi Chinese New Year ngayon. Sa Budabil, sa Tabil, sa pagdadaldal lang niya, doon siya mabilis. Kasi gagawa lang ng mensahe yung Chief of Staff niya, speechwriter niya, babasa lang siya. Tapos yung sinulat sa speech niya, yung content, baliktad sa ginagawa niya. Bakit niya? Ano yung mensahe ni Sara? Ito, parinig ko sa inyo yung mensahe ni Sara. Basahin ko muna. Vice President Sara Duterte extended her greetings to Filipino-Chinese communities and the Philippines around the world as the country welcomed the year of the Fire Horse. Sa kanyang Chinese New Year greetings, Duterte encouraged Filipinos to embrace the year with courage, calling it a year of high energy and bold action, offering big rewards for those with courage to take them. Nagsalita ng courage. Gawin mo muna yung mga sinasabi mo sa iyong sarili. Tanong, may courage ka bang harapin yung impeachment trial? Impeachment complaint laban sa'yo. Di ba wala? Tiniknikal ninyo sa Supreme Court. Hindi nangyari yung impeachment trial. Nasaan yung courage? Na naghamon pa kayo. Ang sabi ninyo, I want a bloodbath. The Vice President urged citizens to embody the spirit of bayanihan and to work together to achieve growth in progress. Nakipagbayanihan ka ba? Party ka ng unity? Umalis ka sa unity? Hindi ka na nagtatrabaho para sa pagunlad ng ating bansa. Kasi ang lagi mong sinasabi, hindi ko niya tutulungan. Pero sinasabi mo dito sa iyong message, dapat we embody the spirit of bayanihan. Saan banda? Saan banda ginagawa mo yung bayanihan? To achieve growth in progress. Tumulong ka para umunlad yung ating bansa. Di ba? Hindi. Tuwang-tuwa ka pag may nakikitang diferensya. The Vice President also called for unity in her speech and said, magkaisa tayong itaguyod ang isang mas maunlad at masaganang Pilipinas para sa lahat. Happy Lunar New Year to our Filipino-Chinese communities around the world. Sin Yen Kuai Lit. Diyan As sa we magaling welcome the mag-Chinese. year of the Fire Horse, let us embrace this beginning with courage. This is a year of high energy and bold action, offering big rewards for those with the courage to take them. Now is the time to ignite the spirit of bayanihan and charge forward into a new year of Bayanihan daw. possibilities. Together, let us strive for growth.
May this year bring abundance, good health, and peace to every home. Magkaisa tayong itaguyod ng isang Magkaisa mas lang. maunlad at masaganang Pilipinas para sa lahat. Gong Si Fa Cai. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Mali ng Pilipinas. Pero ang kiling sa China, lahat baliktad. Yan man talaga po. Pero yung ating Pangulo, tingnan ninyo. Ito yung gagawin, mga kababayan. Pinakita na ni Maharlika Highway. Ito na yung magiging Maharlika Highway, mga kababayan, as presented by Dizon. Maharlika Highway na walang bako-bako. Tingnan, narito ang conceptual illustration ng magiging itsura ng Maharlika Highway kapag natapos ang long-term rehabilitation na planong magsimula sa Hunyo o Hulyo ngayong taon. Yan na po ang magiging Maharlika Highway. Papunta dito sa amin at buong Pilipinas. O di ba? Parang nasa ibang bansa, parang nasa Malaysia. Ganyan kaganda po, pumunta kami ng Malaysia. Walang korupsyon sa pagpagawa na maigpit sila doon sa korupsyon. Kita ninyo yung former leader nila. Nakalimutan ko yung pangalan. Nasangkot sa korupsyon. So ito yung dapat na pinapaalam natin. Sabi ko sa inyo, basic needs of man. Food, shelter, yung clothing, bala na din tayo. Electricity, security ng ating national security ng ating bansa. Murang electric bill, sabi ng ating Pangulo. Bagong Pilipinas in action, murang electric bill, PBBM, pagmamahal sa bawat pamilya. Pinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malasakit sa mga Pilipino. May konkretong aksyon para bawasan ang gastusin sa kuryente. Hindi man po yung promise ni Marcoleta, hindi man nangyari. Ang gumawa yung ating Pangulo. At mas mapaluwag ang budget ng bawat pamilya. Mabagal ang sistema, ngunit may solusyon. Natural na mabagal ang sistema ng pamalaan. Maraming proseso bago makarating ang tulong sa tao. Ngunit may paraan para sa mas mapabilis na serbisyo sa kuryente. Yun ang ginagawa ng ating administrasyon. Ayusin. Anong ginawa po? Automatic lifeline, subsidy, walang hassle. Tahanan na may meter label na 0 to 50 kilowatt, libre na po. Libre. Nagawa ito ng previous administration. Nagawa ni Marcoleta na nag-promise during election. Hindi. Lahat lang sila daldal. Tulad ni Sara, daldal ng daldal. Unity daw. Pagkakaisa. Nananawagan ka ng unity, sige pakipag-away. So libre na po, 0 to 50 kilowatt. So yung mga may konsumong 0 to 50 kilowatt, libre na. Wala nang babayaran yung household, yung pamilya. So talagang tinarget, sinubsidize ng ating gobyerno. Tinarget yung mga pinakang mahihirap. Sa ilalim ng Lifeline Rate Subsidy Program, automatic na ang subsidy sa mga 4-piece household. Kita ninyo, napakaswerte ninyo. Kaya yung mga mahihirap po, dapat isupport ninyo yung ating gobyerno. Huwag kayong pauuto sa mga anti-Marcos forces. Huwag kayong pauuto. Automatic na. Mas mababa ang bayarin at mas maraming pera para sa pamilya. So magagamit na ninyo, ang pambayad ninyo sa kuryente, magagamit ninyo sa pagkain. Magagamit ninyo sa pandagdag, sa pamasahe ng inyong mga anak, puntang eskwelahan, magagamit na ninyo. Mas mababa ang bayarin at mas maraming pera para sa pamilya. Automatic para sa kwalipikado, libre sa 0 to 50 kilowatt consumption. Tulong para sa pang-araw-araw na pangangailangan. So pinadali, mga kababayan, ang net metering program, solar panel sa bahay, na nakapag-produce o nagbibenta ng kuryente. Solar panel sa bahay at negosyo. May ibibinta ang sobrang kuryente sa grid. So ito yung inakisikaso ng ating Pangulo, mga basic na pangangailangan. Mas abot kaya at maasahan na enerhiya dahil sa direktiba ni PBBM. Abot kaya at maasahan ang enerhiya. Mas maluwag ang budget para sa pagkain, edukasyon at iba pang pangangailangan. Maasa ang kuryente sa buong bansa. Nakita ninyo, mga kababayan, kung paano inaasikaso ng ating Pangulo ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Babalik tayo dito sa DOST ready to assist in talks plans to nuclear power plants initiative. Baka siraan na naman po ito ng mga kalaban. The Department of Science and Technology on Monday said it is ready to assist in any discussions on tapping nuclear energy in the country.
In a press conference at the 2026 Regional Science Technology, a week for the Ilocos region, DOST Secretary Renato Solidom said, there should be a specific set of rules to follow to ensure safety in utilizing nuclear energy. He made the remarks when asked to comment on the plan of some local government units to build nuclear power plants as source of energy. Siniraan po ng mga kalaban ng gobyerno yung nuclear power. Yung Bataan natin, nuclear power plant, kinabulok lang ni Cory Aquino. Huwag kayong nakikinig sa kanila. Yung mga first world countries, America and European countries, Japan, nuclear sila. China, siniraan po tayo para hindi umasinso. At pag mahirap kang bansa, madali kang imanipula. Ang mga mahihirap, madaling imanipula. Mahirap na bansa. Kasi yung populasyon yan, most of the time, hindi masyado nakakuha ng tamang edukasyon. Madali silang i-brainwash. Yun ang gusto nila. Para hawak ka lang lagi sa leeg. Mga communities, pag yung mga tao, mababa yung edukasyon, madali pong paikutin. Yan ang gusto ng mga mayaman na bansa. Kaya huwag kayong nakikinig po sa mga grupo-grupo na kung ano-anong mga pinagsasabi. Huwag kayong nakikinig sa kanila. They exist, mga kababayan, kasi sa panggugulo. Kasi pag tahimik na yung bansa, there's no reason for them to exist. They will just evaporate. The reasons ng kanilang existence, yung gulo. Papasok sila. May gulo eh. Pag tahimik na po, wala na sila. Irrelevant. Kaya dapat laging may gulo. Kasi they exist. Japan to join Philippine-US forces in Salaknib drills for first time in April. Ito yung mga priorities ng ating Pangulo. National security. Kaya galit po yung China kasi tama yung direksyon. Ginagamit nila yung mga Duterte para humina yung ating bansa. Maging province nila. Nag-gets na ninyo kung bakit ayaw nila sa ating Pangulong Bongbong? Ang gusto ng mga neighboring countries like China, lalo na China, dapat weak leader. Kaya yung strong leader, tulad ni Marcos, yung tatay ng ating Pangulo, at yung ating Pangulo, strong leader yung ating Pangulo, nililabel nilang weak, niloloko tayo sa propaganda. Very strong leader ang ating Pangulo. Pero nililabel ng weak kasi ang gusto nila, yung totoong weak leader, nang tingin ng marami, niloloko tayo eh. Strong. Hindi po strong si Digo. Gusto niyang maging province yung Pilipinas at ayaw niyang manindigan sa China. That is a proof of a weak leader. Ang strong po yung ating Pangulo na nagsabi, mga kababayan, not an inch isusurrender to any foreign power. So, ang ginawa niyang strategy, engaging allies tulad ng Japan, South Korea, America, katratado na natin, European countries, Australia. Yan ang strong leader, magaling na leader. Hindi napapaikot ng gustong magmanipula sa atin. Nagets na ninyo? Sabi ko sa inyo, they want a Manchurian candidate. Nangyari na po, Manchurian na leader last administration. Gusto nila makontinue yun. Kaya nang manalo ang ating Pangulong Bongbong, ang sa totoo lang, kaya nagalit si Sara po kasi hindi ibinigay sa kanya ng ating Pangulo yung Department of National Defense. Hindi talaga yun ibibigay ng ating Pangulo kasi alam ng ating Pangulo kung saan sila naka-killing. Hindi niya ibibigay. Report ito na South China, mouthpiece ito ng China. Washington and its Indo-Pacific, sabi dito, and European allies emphasize need for cooperation para suplahin, kontrahin mga kababayan to counter Beijing's military build-up. Nakikita yan ng Amerika, mga kababayan. Malapit na magkatuluyan. No? Prepare for war. So Chinese military activities and the need to respond to them were framed as a major driver of cooperation between U.S. allies and Indo-Pacific and Europe during this year's Munich Security Conference. Ang dapat sisihin nito, yung China, kayo ang dahilan kung bakit nagre-ready ang mundo, ang mga bansa, nagre-ready because of your action. Tapos, sisisihin ninyo kami na nagre-ready kami. Alangan man, matulog lang kami. Gusto ninyo mangyari, matulog kami habang
creeping invasion kayo. Hindi po pwede. Nakadilat yung aming mga mata, nakabantay sa inyo kasi wala kayong tigil sa pag-abante. It comes as Washington pushes its allies to spend more on their own defense and in collective defense of the first island chain to deter potential war with China. Nagre-ready po, speaking at the conference nung sa Saturday, Enbridge Colby, U.S. Undersecretary of Defense for Policy, said that while Washington wanted a stable and respectful relationship with China, yan ang gusto niya, stable, respectful. Pero, alangan man, yan kasi yung politika, kahit sa neighborhood po, pag ang neighbor yumaman, nagiging iba na ang pag-ugali. Nagiging bully na. Yumabang, nagiging mayabang. Yan ang problema. So, kailangan talaga pagandaan. And to avoid conflict, ang gusto ng Washington, stable, respectful relationship with China. And to avoid conflict, this could only be done from a position of strength. Kita ninyo? Kung gusto mo kung gusto mong tahimik, dapat may peacekeeping force ka. Kasi yun ang natura ng tao. So in times of peace, sabi nga, prepare for war. Kasi habang peacetime, ang mga bansa nagre-ready ng mga... Kita ninyo? We were forced to modernize our armed forces. Kasi pag hindi tayo nag-modernize ng armed forces, mapag-iwanan tayo, lalamunin tayo ng ating mga karatig bansa. Kasi yun ang natura ng tao. So kailangan na niya, it could be done. This could only be done from a position of strength. Pag malakas ka, hindi ka ibubuli. Kaya binubuli tayo. Feeling ng China, kayang-kaya tayo. Kaya tama yung strategy ng ating Pangulo para hindi pa tayo na-develop kasi tinanggal yung kanyang tatay na sana noon, mga kababayan, kung nakapagpatuloy yung administration at pinagpatuloy ng mga sumunod na administrasyon, modernization ko, di sana hindi tayo binubuli. Kaya hindi binubuli ng China yung Indonesia, yung Malaysia, kasi na-develop nila yung military. Yung Vietnam, ganun din. Deterrence, mga kababayan, ang kailangan natin. Military deterrence. Nasa position of strength dapat tayo. Isinabotahe, in-infiltrate po tayo. Yung politika, in-infiltrate ng China. Kaya yung mga policy makers natin, wala sila doon sa pagpalakas ng military. Pinatanggal pa natin yung tawag dito. Yung Amerika, pinalayas kasi na-infiltrate yung politika. So, dapat nasa position of strength economically and militarily. With focus on working with allies in collective strength for the first island chain. The first island chain is a series of islands in archipelagos in East Asia. Dapat malakas ito. Running from Japan to the Philippines. Ito yung sinasabing first island chain. Running from Japan to the Philippines. And it includes Taiwan, which Beijing views as part of China to be reunited by force if necessary. Most countries, including the US and its allies, do not recognize self-governed Taiwan as an independent state, but Washington is opposed to any forcible change to the status quo and is legally bound to supply Taipei with weapons for defense. Kaya hindi nila kayang lusubin yung Taiwan. Alam nila, madudurog yung China. Nuclear warheads ng China, 5,000 plus sa Amerika. Ipahiram lang sa atin yung 1,000. Ako yung pipindot. Lahat ng provinces ng China, nakatoto. Lahat yan magiging kaluluwa tulad na nangyari sa Hiroshima, Nagasaki. While stressing that Washington sought stability in the Taiwan Strait, Colby said the US was not trying to strangle Beijing. Wala mang ganon. That's not what we are trying to do. Hindi na strangle kayo dyan na gusto namin tunawin kayo. Walang ganon. Pero mapipilitan kami to defend our country at malamang tunawin kayo para wala na kaming problema. Problema namin kayo eh. Dapat hindi kayo problema namin. Tigilan ninyo maging problema namin para wala din kayong problema. Ganun lang yan eh. Live and let live. That is not
sabi dito, to strangle. Malinaw ang mensahe ng Amerika. It's not trying. US was not trying to strangle Beijing. That's what we're trying to do. But we're going to make sure that we and our allies and partners are operating from a position of strength. Dapat malakas kami. Kasi pag mahina kami, ibubuli ninyo. That to me is common sense, sabi ni Colby. Correct. So stability involves both a willingness to engage but also clarity in strength. Dapat malinaw yon. Malinaw sa mga Chinese na kayang-kaya natin to fight back. And we are all about building up a position of strength, encouraging our allies to do for their own reasons. That's the right mix under President Donald Trump leadership. Malinaw yun kay Trump. The remarks come just weeks after the Pentagon's release of a National Defense Strategy, NDS, which reflected the Trump's administration national security strategy released in December. Colby, the number 3 official at the Pentagon, is responsible for shaping national security in force planning. One of his key duties is leading the drafting of the NDS. These two strategy documents emphasize the collective defense of the first island chain. Ito nga po, Japan to the Philippines. Kaya mangiyak-ngiyak kayo dyan, yung mga pro-China. Ano kayo ngayon? Di ba? Sisiraan na naman ninyo. Sasabihin ninyo, tatakutin ninyo yung mga Pilipino. Sasabihin ninyo, sinusubo sa gira. Masusubo tayo sa gira at wala tayong magagawa kung hindi tayo maganda. Pag hindi natin pinalakas yung ating armed forces in our alliance, masusubo talaga tayo sa gira at kawawa tayo. Pag nakanda tayo sa gira, walang mangyayari kasi alam nila mamamatay sila. Hindi sila lulusog. Ganon po ang buhay sa mundo. Pag hindi mo yan na-realize, talo ka. Di ba? Kaya sabi sa Word of God, prepare for war, you mighty men. These two strategy documents emphasize the collective defense of the first island chains and urge U.S. allies in both the Indo-Pacific and Europe to share the defense burden to protect against threats that are deemed a priority for the U.S. Pasalamat tayo sa Amerika. Ngayong Amerika, sinisiraan masyado ng mga DDS. Lalo na si Mr. Sasot kasi pinag-aral doon sa China. Naglilingkod si Mr. Sasot sa interes ng China. Washington's priority now include the Western Hemisphere in deterring China through strength, not confrontation. Walang intensyon makipag-confrontation. Military confrontation. Pero, pinapakita namin, we have strength para hindi kayo magbalo. You do not attempt. Ganon, mga kababayan. Washington's vision for allies to boost defense spending materialized during the NATO summit in The Hague in June last year, when the Security Alliance member states agreed to increase their respective defense spending to 5% of gross domestic product. Ito naman, sisiraan na naman ito ng mga pro-China. Sasabihin nila, kinakwartahan lang tayo ng Amerika kasi yung mga armas nila ibibenta sa atin. Alangan man ibigay lang. May mga ibinigay naman, di ba? Hindi man pwedeng umasa lang tayo sa bigay. Kailangan magsumikap din tayo kasi gumagastos sila dyan sa pag-manufacture ng mga armas. Pasalamat ka lang, pinagbilhan na ng armas, hindi ka na yun nag-isip ka mismo kung paano i-develop yung military mo. Noon may military program tayo, hindi na kinontinue ng Cory administration. Nauna tayo na nag-develop ng missile system. Ang pangalan Bongbong. Inagapangalan sa ating Pangulong Bongbong, kaya tinanggal nila. Kung ipinagpatuloy natin yung Bongbong missile system, yun ang ginawa ng China. Mga kababayan, nilagay nila si Cory na Chinese, katulong si Cardinal Sin na Chinese din. During his remarks at the conference, they also emphasized the importance of cooperation between the two regions in responding to Chinese military activities, which they frame as a growing geopolitical threat. During his remarks at the conference on Friday, Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi did not directly mention China, but said that countries surrounding Japan were carrying out military build-up and the regional military balance
had been greatly and rapidly evolving. He also stressed that the security of the Indo-Pacific and Euro-Atlantic was inseparable niya, citing visits by European navies to Yokosuka Naval Base and the Global Combat Air Program between Japan, Britain, and Italy to develop next-generation fighter jet. Beijing and Tokyo have been at odds since November when Japanese Prime Minister Sanae Takaichi suggested that Japan could take military action in the event of an attack on Taiwan, prompting strong protest as well as economic and diplomatic retaliation from Beijing. In a panel discussion that included Colby on Saturday, that's Foreign Minister David Van Wil said the security situations in Europe and the Indo-Pacific were becoming more intertwined, adding that the two regions were facing the same enemies in areas such as cyberspace and hybrid warfare. Ito, ibigay ko sa inyo yung latest dito. Si Bunuan, saan na dito? Bunuan files counter affidavit plans to travel to US amid plunder case. Ano pa nandito? Yung mga senador, may hold departure order. Hold departure order versus Estrada Bunuan. Look, the Manila Trial Court, RTC Branch 52 has issued a precautionary hold departure order against Senator Jingo Estrada. Tapos si Bunuan and other officials, si Bernardo, etc. etc. Si Henry Alcantara, si Opolencia, nakapangalan pa nga si Cabral, ipatay na po si Cabral. May hold departure order. So ang ibig sabihin, mga kababayan, hindi kinukonsente. Talagang desidido yung ating Pangulo panagutin yung mga sangko. Kaya itong sinasabi mo, how much did you receive? Where is the flood control? Wala man po ako natanggap. At kahit ako bigyan, hindi ko gagawin yon. Hindi ko ginawa for the past 40 years na ma-involve sa mga ganyan. Yun lang po muna mga kababayan kasi mahaba na yung usapan natin. Ako po si Dante Maravillas. Balik tayo mamayang hapon. 4:30. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.